Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Hello, good morning or good afternoon or good evening. Magbabasa lang tayo ng comments at tingnan natin yung feedback ng mga nanood. Alisin ko lang yung filter na itong Okay, let's begin. Yung mga sinabi nila doon sa nakaraan kong vlog. So, shout out kay Ali Jamir. Sabing ganon, men, ikaw yata yung pulpul. Sama ka kasi sa kanila para malaman mo kung totoo. Come on. Galing din sa galing din sa sinabi niya, sasama daw para malaman kung totoo o hindi. So, ibig sabihin, dalawa ang purpose kung bakit kailangan sumama. Para malaman kung totoo o hindi. So, kung ibabalik ko sa kanya, since naniniwala siya doon sa mga videos na totoo, na nakalagay dito, bakit siya hindi siya sumama doon? Sumama ba siya? Yun nga sinasabi ko, men, di ba? Para malaman na totoo, kayo ba, sumama din ba kayo? Kung hindi, invalid din, base sa logic nyo mismo, invalid din paniwalaan yung video kasi hindi kayo sumama. Ako lang ba na hindi naniniwala ang kailangang sumama, di ba? Nakakabobong dahilan, di ba? Para malaman kung totoo o hindi daw sumama. O bakit ikaw naniniwala kang totoo, hindi ka rin sumama? O ngayon, kung itatanggi mo naniniwala ka, ba't mo ko kinukontra? Ng patulang mga taon to, men. Di ba? Hello, Mark G. Kamusta na? May bagong video si Kuya Red, dalawang. Yung mga video ni Kuya Red tsaka Donsky, kaya tamad na tamad ako mag-react minsan. Number 1, boring. Diba? Boring. Number 2, sana, if ever na magpapareact, bigyan nyo akong timestamp. Kung saan banda dun yung may mga nangyayari. Timestamp po. Hello, Sir Marv Surado. Ma'am Herminia Yamazaki, hello. Sabi na naman ni Nora Villuan, kung wala kang magawa, wag mong pakialaman ang di naman nakikialam sa'yo. Di ba parang pabobohan na lang tayo. Ako nga, hindi ako nakikialam sa'yo, pero pinakikialaman mo. Pero naiintindihan ko na nakikialam ka. Alam mo kung bakit? Boba? Diba? Boba, kaya naiintindihan kita kasi alam ko ang video ko ay nasa public. Diba? Hindi nga kita binabawalan, sinasagot lang kita eh. Diba? Kapag negative ang sinabi mo sa akin, yes, pwede akong magalit, pwede akong maasar. Pero hindi ko tinatanggal yung karapatan mo na mag-comment sa akin. Kasi may kalayaan din ako sagutin kung ano sasabihin mo sa akin. Diba? Kaya hindi ko naiintindihan tong kung kung wala kang magawa, wag mong pakialaman ang di ka naman pinakikialaman. Ako nga, hindi naman din kita pinakikialaman. Bakit pinakikialaman mo ko? Diba? Sa iyo na yan, Pinoy sa Pinoy, wag pong pairalin ang galit sa kapwa. Diba? Kung di ka naman bobo, yung logic mo hindi nag-a-apply din sa iyo eh. Hindi rin kita pinakikialaman. Pero nag-comment ka sa akin kasi nasa public yung video ko. Same lang naman ang ginagawa ko sa mga idol mong boba ka. Diba? Boba. Naiintindihan mo pala yung sistema ng dahil nagko-comment ka sa akin eh. Malaya ka makapag-comment sa akin. May comment section ako dyan. Diba? Kaya nga sinasagot ko yung comments mo. Actually, hindi lang yan yata ang comment mo sa akin. Marami kang comments sa akin. Ito, si Laban PH. Laban PH to eh. Sabi ganon.
Yung mga mananabas, bakit ayaw mong tirahin? Hindi mo ba alam na maraming naniniwala doon? I don't care, umamin na yung mga yan eh. 'Di ba? Bobo na lang ang maniniwala sa ganyan. Ang mission ko dito, paaminin yung mga hindi umaamin. Nagigets mo ba o hindi? Kasi sa ayaw at sa gusto mo, may maluloko at maluloko dyan eh. 'Di ba? Pero documented na umamin nila just in case, halimbawa, 'di ba? Nagsa-search sila ng videos, madaanan nila yung videos ko at nalaman nilang umamin. Meron akong solid proof na umamin yung mga yan. Nag-live na yan sila AlphaGo 01 tsaka sila 44 eh. 'Di ba? Nadeklara nila yung Donski mo umamin na ba yan? 'Di ba? Yan Kuya Red mo. 'Di ba? Minsan talagang pulpul talaga mga fans ng ng mga Ghost Hunter. 'Di ba? Laban PH pa yung mo yung Laban PH pa yung username mo, duwag ka naman. Niyayaya nga kita ng discussion, 'di ba? 'Di ba nakaka-bullshit lang 'tong mga ganitong Bakit hindi mo Umamin na nga eh. 'Di ba? Ngayon kung may naniniwala doon, bobo 'yon. Kung talagang naniwala doon sa totoong mananabas, bobo. 'Di ba? Unang-una, nanonood sila doon. Pag nag-live sila AlphaGo 01, malamang may chance sila na mapanood yung live. May chance ha. Then live. At doon sa live sinabi na umamin na na scripted. Ngayon, kung talagang dededmahin parang bobo na 'yon. Pero itong mga to nga hindi umaamin eh. Talaga naman mga dun sa video ni nila Noriel Ghost Trip pa Gosh Trip o kung ano pa man yan. Sabing gano'n ni Bobo, wala ka naman maipakitang evidence na may totoong may multo, puro istorya lang. O kung di man naman bobo to, ganyan naman talaga ghost hunting eh. Hindi sa lahat ng oras may makikita kang evidence. 'Di ba? Ang nasanay kasi ang mga bobo na pagka nag-vlog ng tungkol sa ghost hunting, palaging may nakikita. 'Di ba? Ganyan yung mga bobo eh. Ganyan yung mga bobo, 'di ba? Minsan kasi pagka nag-hunting ka, kung wala ka talagang ma-hunt, wala tayong magagawa. Hindi mo nakokontrol ang paranormal. Kung ayaw magpakita sa'yo, 'di ba? Wala tayong magagawa doon. Kahit pilitin natin na mayroong magpakita, kung ayaw magpakita, wala tayong magagawa doon. At ganun talaga ang nature ng ghost hunting. Minsan meron, minsan wala. 'Di ba? Hindi sa lahat ng oras may nagpapakita. 'Di ba? Nagigets nyo o hindi pa? Parang ganito lang yan eh. 'Di ba? Kung tayo ay magsasaka, 'di ba? Hindi sa lahat ng oras may aanihin ka. Hindi palaging may aanihin ka. Halimbawa, may dumating na bagyo, nasira lahat ng pananim mo. Unpredictable yun. Kasama sa buhay ng magsasaka yun, eh. Or kung wala ka bang inamin, hindi ka, inani. Kung wala ka bang inani, ibig sabihin, hindi ka na magsasaka. 'Di ba? Pero yung mga ginagawa mo, gawain ng magsasaka, wala ka lang naani. Kasi nga nagkaroon ng bagyo o napeste yung mga pananim mo, hindi ka na ba magsasaka nun? 'Di ba? Ang bobo talaga ng reasoning ng mga fans ng Ghost Hunter. Or let's say mangingisda ka, meron kang pala isdaan, namatay lahat ng mo, wag naman sana namatay lahat ng mga isda sa palaisdaan mo, wala kang nahuli. So hindi ka na mangingisda nun. O kahit sa dagat man lang nag-aano ka na lambat pero wala ka mahuli talaga. Hindi ka na ba mangingisda nun? Porket wala ka nahuli? Diba, men? Kabubuhan na lang yan eh.
Di ba? Para kasing anong nangyayari, nasanay kayo na ano, na palaging may nakikita na wala na kayong pakialam kung peke o totoo yung ano, yung nakikita nyo. Sobrang kabobohan na to, men. Sobrang kapulpulan na ng pag-iisip tong ganyan. Di ba? Wala ka naman maipakitang evidence na may totoong multo puro story. Kung wala talaga magpapakita, walang magagawa. Ito sinasabi. Bias ka, men. Maraming nakakahalata na dinidepensahan mo yung kabila. Talaga magiging bias ako. Kakampi ko yun at nagsasabi ng totoo yung mga yun eh. Talagang kakampi ako sa totoo. Diba? At sa mga umamin. Diba? Men, mag-isip ka ng maraming naniniwala sa mananabas na ini-explore nila ngayon at naglalagay pa ng GCash. Bakit di mo yun pinuna? Wala akong pakialam kung may naglagay ng GCash doon. Unang-una, yung paglalagay ng GCash, ginagawa naman talaga yan ng kahit sinong influencer eh. 'Di ba? May mga naglalagay talaga ng hindi naman illegal yan. Yung paglalagay ng GCash, alam mo illegal? Pag magpapa-GCash ka sa isang bagay na pinaniwala mo ang tao sa hindi totoo. Yun ang illegal. Article 318 na naman tayo, men eh. 'Di ba? Kung magtawag ako sa inyo dito, let's say maglagay ako ng GCash diyan, ano? Ito po yung GCash ko, 09 blah 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 blah. Magpadala po kayo sa akin. 'Di ba? At yan ay gagamitin ko sa pang-araw-araw kong buhay. Sinasabi ko sa inyo yung totoo. Wala po kasi akong makain. O paano naging masama yung totoo namang wala akong makain? Totoo namang mapupunta sa bulsa ko yung GCash eh. Wala namang masama doon eh. Ano masama doon? Hindi ba ang masama yung halimbawa, nandiyan po yung GCash. Meron po kasi tayo na rescue ng mga aswang, 'di ba? Wala pong makain yung mga aswang. Kailangan nakikita nyo po itong batang aswang na to, kawawa po itong batang aswang na to, kawewe. 'Di ba? Wala po siyang makain, wala po siyang damit. Kung may bibigyan kita ng example Bibigyan kita ng example ng masama. Dito kay Bimbi, may bagong style na naman si Bimbi, men eh. 'Di ba? Magpapa-bless siya ng Omo Stone. Nagawa niya na to dati eh. 'Di ba? Papabless siya ng Omo Stone sa Ermitanyo. At yung Omo Stone na yan, tandaan mo ha. Saan na ba yun? Po talaga kaibigan ko pong Ermitanyo. Diba? Kaibigan ko pong Ermitanyo, magre-request lamang po sana ako ngayon sa'yo na pwede po ba nabasbasan mo po ang aking pong mga omo. Tama? Pinapalabas niya na binabasbasan yung Omo Stone. Alam mo yung Omo Stone? Lucky Charm yan eh. Nabibili yan sa nabibili yan sa Lazada or sa Shopee, yung Omo Stone. Lucky Charm yan. Di ba? Ano lang yata yan? 100 plus isa yata yan or 300 or something. Pero yan, binibenta ni Bimbi yan, 1,000. Yung Omo Stone. Kasi nga daw, binasbasan daw ng ng engkanto niya. O yan naman yung panluloko, yan ang bawal. Swindling yan eh. Di ba? Bebentahan niya ng Omo Stone yung Pampaswerte sa buhay ng tao. Pampaswerte kasi nabasbasan daw ng engkanto. O kita mo na? Di ba? Yan ang bawal tapos magbebenta yan. Yan ang panluloko, pure panluloko yan. Para mabenta yung item niya, palalabasin niya na binasbasan ng engkanto. 'Di ba? Pero kung maglalagay ka ng GCash diyan, 'di ba? At sasabi mo para sa iyo, wala namang masama doon. 'Di ba? Mukha ka nga lang timawa, mukha nga lang patay gutom. Pero anong ikakaso sa iyo? Totoo namang sa iyo, sa bulsa mo mapupunta yung hinihingi mo sa
sa ano mo, sa vlog mo, sa'yo din naman mapupunta. O ano masama doon? 'Di ba? Para makatulong po sa vlog namin. O ano masama doon? Pero kung idadaan mo sa mga aswang, ako po ay nataga ng kulto, may sugat po ako. May nangyaring ganyan. 'Di ba? Nataga po ako ng kulto. 'Di ba? Pinapakita pa yung yung bandage sa dibdib na may dugo. Tapos hindi naman pala totoo. Wala daw pambili ng gamot, 'di ba? Panloloko 'yun, min eh. Ano yung mga yung mga panloloko na na ginagawa diyan na hindi mo naiintindihan? 'Di ba? Umami na sa public yung mga yan. Ano ba yung sinabi, ano bang budol doon? Ano bang budol doon? Doon sa ginawa na yon, umamin yung gumagawa no na scripted yung ginagawa nila. 'Di ba? Tapos ang ipapakita mo sa akin evidence, mga comment doon. Ano mga comment doon na fake yung paano nag-i-evidence 'yon? 'Di ba? In the first place nga hindi naman panloloko yung ginagawa Sinabi 'Di ba? Sinabi na nga nila sa live scripted 'Di ba? At sa akin mismo umamin Ngayon kung may naniniwala doon, wala na akong pakialam doon. Ang bobo na nun. Kung maniniwala pa doon. Dakdakan ng dakdak yan, tanga ka naman pala. Isali mo yung mga dictator mong viewers dyan. Hoy, di kami nagdidikta. Di ba? Sinasagot lang namin yung kabubuhan nyo. Yung sinasabi ko sa'yo, mag-live mag-live tayo Di ba? Magandang gabi. Marami naman siguro ang nakakaalam na scripted lang yung ginagawa ng Ghost Hunters Bakit dakdak ng dakdak ka dyan? Marami naman palang nakakaalam So kung may sabihin ako dito na scripted sila, wala ka na dapat hindi ka na dapat masasaktan. Marami naman pala nakakaalam O di kasama ako nila sa nakakaalam din. 'Di ba? Halatang nasasaktan kami Di ba? Ano ka ba? Ghost Hunter ka rin ba? Nasa team ng kabila? Basta pag nagsasabi ng totoo, kakampi ko. Kapag hindi nagsasabi ng totoo, hindi ko kakampi. Di ba? Marami naman siguro nakakaalam. Di marami nakakaalam, walang problema. Ano bang sabihin ko uli na na scripted pa rin, kung alam naman nilang scripted na, dapat di na sila masasaktan doon. Katulad mo. O, di ba? Alam mo rin naman pala. Maliban na lang kung Ghost Hunter ka. Di ba? Kung gumamit ka ng common sense, lahat ng GH nagko-collab, di ba? Yes, tama ka. Lalo na sa aswang, so it means peke yan sila. Yes, tama ka. Diba? May utak ka naman pala Bakit nagagalit ka sa tuwing sinasabi ko? Bakit akong pagsasabihan mo niyan? Ako ba yung nagsasabi na totoo yung mga aswang? Sinasabi ko nga peke Diba? Ba't akong sinisarmunan mo tungkol dyan? Tapos may ibang GH na nag-i-explore ng mananabas na hindi naman totoo, tapos nagbibigay ng Gcash, di mo tinitira. Umamin na nga! Umamin namin. Ano ba? Umaamin na nga. Umamin na sila. Kaya nga pupuntahan yung mga, nag-announce nga yan, isa pang indikasyon na umamin na. Kaya nga nag-live, 'di ba? Pupuntahan yung mga lugar na pinupuntahan ng idol mo or nyo. I don't know kung Ghost Hunter ka rin na nagtatago sa fake account, 'Di ba? Kaya pupunta, ang problema hindi ka nga mapuntahan kasi nga hinaharang nga yung lugar. Kasi caretaker pala yung yung kasamahan 'Di ba?
Hindi mo, pumunta na ako sa point na tinira ko na sila AlphaGo 01, sila 44. Pumunta na ako sa point, papakita ko sa inyo. Ang problema, nauna lang talaga silang umamin. Kita mo ha, fallacy yan, hindi ko tinitira. Fallacy tong statement na to, i-search natin. Alpha. Ang dami kong video kay AlphaGo 01 before, ayan o. 'Di ba? O yung kulto pa. Tinira ko yung kulto nila dati noon. Akala mo hindi ko tinitira yung mga yan? Asa na ba yung show all? May mga may mga tinira. Ayan oh. 'Di ba? Kauna-unahan kong video kay AlphaGo 01 September 13, 2022. 'Di ba? Nakikita mo ba yan? Yung video na yan? Kasi hindi mo nakikita dahil bobo ka. 'Di ba? Tinitira ko na yan sila AlphaGo 01 noon pa. Nagkataon lang talagang umamin na. Kaya tinigilan ko na. Asahan mo. Nakatag pa nga si Alpha dyan eh oh. To be fair tama itsura ko dyan noon. Oh. AlphaGo 01, mga sila Pau Adventure pa yan. 'Di ba? 2022 pa yan, men. Ano yung sinasabi mong hindi ko tinira? Patangahan na lang ba tayo dito? Hindi ka kasi nagsa-search ng ng mga videos ko eh. Yung Charlie nga ni AlphaGo 01, tinira ko din eh. Ano yung pinaka-recent kong tira? Tingnan natin ha. 18 videos na ang ginawa ko kay AlphaGo 01 dito sa Pati yung kay Litoy tinira ko din. Nakikita mo ba? RIP Litoy, di ba? Tinira ko din yan. Noong time nga nito, parang kinakampihan ko pa si Kuya Red nung sinabi niyang fake yung mga kulto eh. Nagigets mo ba? O hindi? Talaga nandun pa rin yung paniniwala mo na kinakampihan. Hoy, kung di ka ba naman bobo, kung sino kang bobo ka, sila AlphaGo 01 ang kumampi sa akin. Hindi ako ang kumampi sa kanila. Dahil kung akong kakampi kila AlphaGo 01, kahit kailan hindi ko titirahin yan. 'Di ba? Kukonsintihin ko sila. 'Di ba? Tinira ko sila noon eh. Tingnan mo, may Litoy pa ako noon na video sa kanila. Ito ay September, August, ay hindi pala. Puro September yan, sunod-sunod yan, kulto videos. Okay ka lang ba? Patangahan pa rin tayo? Yung paniniwala ng tao, unang-una, hindi mo na makokontrol yun kahit sila, yung ito ha, perfect example. Kila Ghost Hunter 88, araw-araw kong tinira yan. Pero hindi natitinag yung mga followers nila. May pangilan-ngilan, no? Kumakalas. It takes time kasi. 'Di ba? It takes time talaga na matanggap din ng mga niloloko sa sarili nila na naloko sila. Mahabang oras yung gugugulin nila sa sarili nila na syempre nandiyan pa yung denial. 'Di ba? Malayo-layo pa yung acceptance diyan. Pero ang importante kasi yung mismong gumagawa ng kalokohan ay napaamin. Pag napaamin yon, wala na akong business doon. Kasi pagka umamin na yan, katulad nila Kuya Rons, nila Raymond Ghost Adventures, na tinigilan ko na sila Ghost Hunter 18. 'Di ba? Yung mga umamin na yan, 'di ba? Pagka umamin na yan, kahit pa sabihin mong naniniwala sa kanila, darating ang time, mapapanood nila yung video ko tungkol doon sa mga idol nila. 'Di ba? Darating ang time, mapapanood nila yung video ko tungkol sa, kahit pa maggawa ng video sa kanila, ang pangahawakan ko na lang talaga yung umamin sila eh. 'Di ba? Kaya nga debunk eh. Tingnan mo, ang bobo mo talaga eh. Tanga-tangang debunk. Kaya nga debunk eh. Debunk. When you say debunk, bubukingin mo yung mga tao na kiniklaim na totoo yung ginagawa nila. Sila AlphaGo 01, sila 44, mga tropa ba na kinlaim na ba nila na na totoo yung sinabi nila o umamin na sila. 'Di ba? In the first place, yung videos na ginagawa sa YouTube, kahit sila Kuya Red,
kila Sardonsky, yung videos na ina-upload nila, hindi naman bawal sa YouTube yun eh. 'Di ba? Alam mo yung nagiging bawal doon? Yung intention kasi ng pag-upload sa video. 'Di ba? Hindi lang ang nakakapagtaka dito, mga men. Hindi nyo napapansin yung mga ibang ghost hunters na nilubayan ko na. Lagi nyo napapansin sila Alpha Ghost Zero, sila 44 kasi sila yung direktang kaaway ng mga idol nyo or kayo na nagko-comment sa akin na nagtatago sa daming account. 'Di ba? Sila kasi, bakit yung pagtigil ko kay Ghost Hunter 18? Pinansin nyo ba? Kahit marami pa rin nagpapadala kay Ghost Hunter 18 ngayon. Kay Raymond na nagpapadala ng sponsor ngayon. Sinitan nyo ba yung pagtigil ko? Kila Kuya Rons, sinitan nyo rin ba kung bakit ko tinigilan si Kuya Rons? Hindi. Kasi wala naman kayong business sa mga yun eh. 'Di ba? Ang business nyo lang talaga sila AlphaGo 01 tsaka si 44 dahil kapanig kayo dun sa kabila. 'Di ba? Sila ano ba? Nag-worry ba kayo sa mga maluloko ni Kuya Rons pa? Hindi. Kasi wala hindi naman yun ang business nyo eh. Sila Kuya Rons eh. Kasi hindi naman threat kila Donsky at ano yun eh. At Kuya Red yun eh. 'Di ba? Si Ghost Hunter 18 ang daming subscribers no? 'Di ba? Hindi ko tinitira. Ano ba ang mga content ni Ghost Hunter 18 ngayon? Si Storyang Kilabot din. Hindi ko na rin pinansin. Ang daming Ghost Hunters na nilubayan ko na. Dahil umamin na. O, tingnan natin si Ghost Hunter 18 ha. Ghost Hunter 18. Kasi itong mga to, nung umamin sila, minamahal pa rin sila ng mga subscribers nila. Ayan o, tuloy pa rin si Ghost Hunter 18 sa pag-content ng Solomon nila. 'Di ba? May mga bandido pa rin sila na ba't ito hindi nyo pinupuna sa akin? 80,000 na ang subscribers ni Ghost Hunter 18. Bakit yan hindi nyo pinupuna sa akin? Kasi nga hindi naman niya threat sa idol nyo or sa inyo. 'Di ba? Naka-focus kayo kila AlphaGo Zero. Tinira ko na yan before eh. Yung Charlie nga ni Alpha eh. Tingnan mo ha. Charlie. Dali. Lapis. Oh, ito nga yung huling debunk ko kay AlphaGo Zero eh. Napanood mo ba to? Kailan ba to in-upload? Tingnan natin ha. I thought my teeth were clean, but my dentist said no, there's still plaque. Switch your brush from this. Napanood mo ba yung 10 months ago to. Ito yung huli kong dimang, October 2022. Napanood mo ba yung debate ko sa kapwa ko debunker? 'Di ba? Na kay Kuya Red daw nagduda siya. Bakit hindi ko daw dinedebunk noon? Kakampi ko daw ba sila Kuya Red at Donsky? Ganyan na mentality ng mga bobo eh. Ako, sinasabi kong kakampi ko pagka same na kami ng side. 'Di ba? O paanong same na kami ng side? Yung tandaan mo ha, ako yung pinakisamahan, hindi naman ako nakisama sa mga yan eh. Dahil kung ako makikisama sa mga yan, hahayaan ko yan ang hindi umamin. Pero sila umamin sa akin, so ano pang use? Sabi sa'yo, magharap tayong dalawa eh. Kung ano-ano naman ang sana i-challenge mo kung harap tayo, di ba? Wala na bang dito? Wala na bang wala na bang ibang busher dito? Sabing ganon ni Ma'am Teresita Fabilan, dapat ang legal mo kinakasuhan ang mga taong ganyan. Dapat kung may sitas sa'yo ng mga videos nila,
talagang may ilalatag silang ebidensya na katulad mo, klaro, pag sinabi mo may ipapakita ka sa kanila, sila bunganga lang. Kaya dapat wag mong papayagan na ganyan ang bibig ng mga nakikipag-usap sa'yo. Bungo, wag kang papayag na tatanga-tangahin ng mga ganyan tao kasi walang kwento. Hindi naman ako pumapayag, ma'am. Doon sa debate kasi, 'di ba, mura ng mura si Esoy sa akin, 'di ba? Nagkaroon kasi ako ng ng pagpipigil. Kasi wala kasing patutungan pag nagsigawan kami na nagsigawan eh. Hinayaan siya na, 'di ba? Kung mapapansin mo yung mga pinagsasabi niya sa akin, mga ano na lang, tanga ka pala eh, 'di ba? Kasi doon na lang siya nananalo. 'Di ba? Kasi kung sasakyan ko yung murahan na yun, mapupunta na kami sa murahan ng murahan. Yes, nandun na tayo, hindi ako papayag. Anong gagawin ko doon? Nasabi niya na yon. Papabawi ko sa kanya hanggang pag pinabawi ko sa kanya yung minura niya sa akin, doon na kami mapupunta sa murahan. 'Di ba? Mawawala na kami sa mismong topic. Ayan o, may nag-unsub na kay 88. Ito nagmumura. Putang ina nyo, magsuntok na lang kayo mga gago. Pare-pareho kayong mga tanga gago. Sabi ni Paul dyan, ito yung gustong-gusto nito, suntukan lagi. Sabi naman nito ni Ma'am Francia, dito tayo mag-start sa dapat naman talaga, wag makialam yan si Bungo. Kanya-kanyang vlog yan. Mag-scripted man yan, o hindi, walang pakialam si Bungo. Hindi pwede. Di naman siya pinakikialaman ng mga pinakikialaman ng naghahanap ng away. Dapat gumawa siya ng sarili niyang video. Pakialamero tong Bungo na to. Hindi pwedeng hindi pakialaman. Bakit ito ha? Yung pakikialam, 'di ba? Aanuhin mo yung video nila. Panghihimasukan mo. Kasi dalawa ang side ng pakikialam, pwedeng compliment at pwedeng negative. Ang hindi ko naiintindihan, pag nakikialam, wow, idol, ang ganda naman ng video mo. Sa susunod, sana, mas malinaw na camera ang gamitin mo. Okay lang yon yung mga ganong comment. Kasi compliment yun eh. Yun yung legal na pakikialam. Pero yung pakikialam na mukhang hindi naman totoo yung mo, bawal yun. Di ba? Yun ang hindi ko naiintindihan sa mga taon to. 'Di ba? Hindi nga pwedeng hindi makialam at makapansin ng video nila. Hindi naman nafi-filter sa YouTube kung naniniwala o hindi naniniwala ang nanonood sa iyo eh. Kaya nga merong comment section ng YouTube na open, kahit hindi mo subscriber, pwede kang komentan. 'Di ba? Well, may option na subscribers only ang pwede mag-comment, pero may option sa YouTube na pwede kang pwede kang komentan kahit na hindi mo subscribers. At kahit pag hindi mo subscribe, asahan mo na hindi mataas ang chance na hindi maniniwala sa iyo. 'Di ba? Ano yan, habang buhay na lang kayong ganyan ang dahilan nyo? Na hindi ka naman pinakikialaman. In the first place, yung mga nanonood sa'yo, hindi naman talaga nakikialam sa'yo eh. Di ba? Yung mga nag-comment sa'yo, ano bang pakialam sa vlog mo na yan? Yung mga naniniwala sa'yo, di ba? Nakikialam din naman sa'yo yun eh, yung mga naniniwala sa'yo. Nagko-comment naman sa'yo yun eh. Kaya lang hindi mo talaga mafi-filter sa pag nilagay mo sa public yung video mo, hindi mo inaasahan na na lahat positive ang sinasabi sa'yo. Nilagay mo yan.
Nilagay mo sa video yan, wag mong asahan. 'Di ba? Pinalaki kasi tayo na ano eh. Pinalaki kasi tayo na alam mo 'yon, yung binobola-bola tayo. Doon tayo sanay eh. Pinalaki tayo ng magulang natin sa mga ganung bagay. Wala ka pakialam kung scripted man yan. Kaya nga nagba-vlog eh, tapos malaki ang problema ni Boba yung iba, alam ba nilang peke yung pinapadala nila. Yan ang sabi ko. Bungo, yun ako. Alam kong scripted. Ikaw yun. Eh di ibig sabihin, hindi para sa'yo yung hindi para sa'yo yung ano, yung comment ko. Basahin natin to. Yun ako. Alam ko scripted pero idolo ko sila. Pinigilan ko ba yung pag-idol mo dyan? Sinabihan ko ba kayo na ano, na ini-encourage ko pa nga kayo na padalhan nyo ng pera yan eh. Di ba? Kasi darating at time, mararamdaman nyo sa sarili nyo na inuulol kayo. Wala akong pakialam. Hindi ko binawalan na manood kayo dyan. Binawalan ko ba kayo manood dyan? Di ba? Binawalan ko ba na manood kayo dyan? Saan sa video ko ang ang nagsasabi sa inyo na wag niyong panoorin yan? Gusto ko nga mapanood nyo pa yan eh. Para kayo na mismo makatuklas na peke yan eh. Well, sinabi mo dito na alam mo ng scripted. O, wala tayo, hindi tayo nag-aaway. Wala tayong atraso sa isa't isa. Ngayon, kung sasabihin ko scripted, ano yun? Karapatan ko yun na mamahayag. Under sa saligang batas, may freedom of expression tayo. Wag mo kong pigilan. Diba? Dahil kung ang katwiran mo, hindi ka naman pinakikialaman, at ako ba't ako pinakikialaman mo? Diba? O basahin natin ng buo tong comment niya. Yun ako. Alam ko scripted pero idolo ko sila. Gusto ko kasi yung mga lugar na napupuntahan nila, lalo ng kabukiran, na talagang pinapanood ko yan. Kung nagbigay man ako kahit peke yan, wala ako pakialam kasi nag-enjoy sa panonood. Exactly. Diba? Nag-enjoy ka. So ano masama doon? Hindi para sa iyo yung yung tinutukoy ko na mga nauuto nila. Katulad nga na sinabi ko sa kanila, 'di ba? May mga taong hindi aware, halimbawa may aswang na marami nangyari 'yan. 'Di ba? Marami nagme-message sa akin na Sir Bungo. 'Di ba? Hindi po ba talaga totoo yung video kasi nakapagpadala ako ng 40,000 para dun sa mga aswang na tinulungan? Documented 'yan. I-PM mo ko, ipapasa ko sa iyo yung yung screenshot ng mga nagsabi sa akin. Dahil sa kakadibang ko na to, marami nagsabihan sa akin na ako isa rin ako sa nakapagpadala. Akala ko po kasi totoo. 'Di ba? Ito actually maganda nga itong maganda nga itong inano mo eh. At least ikaw nagpapadala ka dahil kahit alam mong peke, nag-i-enjoy ka kasi ito yung maganda eh. Sinasabi ko sa inyo, hindi naman masama na padalhan kayo ng pera. 'Di ba? Never naman naging masama ang tumulong sa kapwa eh. Sa totoo lang eh. Kung padadalhan kayo dahil nagandahan sa videos nyo, dahil nalibang sa videos nyo, walang problema doon. Pero kung padadalhan kayo dahil kawawa naman yung nailigtas nyong aswang na na bata, walang makain, o ito yung pera yun ang masama. Kasi napaniwala mo yung tao sa hindi totoo at swindling ang tawag doon. Itong ginawa mo, ma'am, walang problema dito. Never naging masama to. Nasabi mo naman dito na idolo mo sila, 'di ba? At gusto ko yung lugar, 'di ba? Nasayahan ka dun sa dun sa pinapanood na kahit peke, aware kang peke. Paano yung mga iba na hindi aware na peke? 'Di ba? Lalo na kung hindi pa umaamin
yung pinapadalhan ng pera at pinaninindigan pa na totoo yung ginagawa nila. O paano yung mga yun? 'Di ba? Wala kang social responsibility sa kapwa mo. Basta ikaw nag-e-enjoy ka, dapat hindi mapigilan yung pag-e-enjoy mo. 'Di ba? Paaminin mo yung mga yan, hindi ko na pakikialaman yan. Paaminin mo yung mga idol mo na scripted, hindi ko na pakikialaman yan. Kahit magsabi-sabi pa sila dyan, kahit halimbawa inamin nila ngayon na fake sila, tapos kinabukasan, ikiklaim na naman nilang totoo yung ginagawa nila, hindi ko na sila pakikialaman. Basta may final vlog na ako sa kanila na, ito, sila, let's say halimbawa, ito sila Donski, ito na yung video na umamin sila. Or kahit naglagay man lang ng doon. Hindi ko na sila pakikialaman. Tapos na yung mission ko doon. 'Di ba? At mag-ululan na kayo na mag-ululan doon. Wala akong pakialam. Basta umamin. Ang problema hindi umaamin eh. 'Di ba? Nag-enjoy sa papanonood. Ito maganda nagpapadala ka ng pera kasi nag-enjoy ka. Hindi dahil naniniwala ka. Magkaiba 'yon. Kasi nagtitrigger, ganito alam mo kung bakit magkaiba yon? Yung OFW kasi na nagpapadala, mabuti yun eh. Diba? Bukal sa kalooban yung ginagawa niya eh. Diba? Bukal sa kalooban yung ginagawa. Kayo, let's say, duda ko OFW ka ba Ma'am Francia? Mga mababait kasi kayo. Partially, kaya kayo nagkakaroon ng layunin para magpadala. Yung iba sa inyo, nakakausap ko kasi bungo nang galing din kami kasi sa buhay nila dati. Mahirap din ang buhay namin sa probinsya dati. Ngayon medyo nagkaroon kami ng konti. Gusto naman namin mag-share ng blessing. 'Di ba? Mababait ang mga OFW. However kasi, ang nangyayari, yung sinishare nyo ng blessing, niloloko kayo. 'Di ba? Hindi niyo nare-realize ang sweldo sa YouTube ng mga yan minsan 100,000 pa. 'Di ba? Pero do sa video nila pinapalabas nila wala silang makain, wala silang isang example nito, ipapakita ko sa inyo example Yung paghaharap namin ni Ghost Hunter 88. 'Di ba? Na-publish ko tong video na to eh. I'm so sorry, medyo matagal. Medyo nag-overtime na tayo. Kailangan talaga ma-address ko to eh. Tinan mo ma'am to ipapapanood ko sa inyo yung nagharap kami actually si Ghost Hunter 88 kasi duwag. Nasa baba lang siya, nagko-comment siya, hindi siya humarap. 'Di ba? Ito yung uri ng panluloko na ayoko. Sana ba yun? O ito ipi-play ko to. Makinig ka ma'am Diba? Ang sabi niya dito, may pambilde ako katulad mo na talaga ako po talaga ang Ako yung magdadala ng 1 million? Ako ang magdadala ng 1 million? Ghost Hunter 88? Ako yung magdadala ng 1 million? Yan ang hirap sa'yo. Ang hilig mo mag-invento ng Yung 1 million na mini-mention doon, may supporter kasi ako na willing magbigay ng 1 million, ipakita lang si Linyo. Yun, dati. Ito yung sinabi ito yung panluloko pakinggan mo Kasi nawala ko na yung video na ito eh. Di ba? Pagkain lang daw ang mabibili, malakas ka bang kumain at ang sweldo mo 200,000? Ikaw sinabi mo dito duling na duling na sagit po talaga ako po talaga ang pinag-iinitan po. Wala naman talaga ako kahit duling na pira wala naman talaga kahit duling daw na pera, wala ka? Bakit mo nasabi yon? Tapos may pera ka pala. 'Di ba? Ano sinasabi mo? Kahit duling na pera, wala ka. Tapos ang sabi dito ni Baby Boss Samar, pakinggan mo.
O, bunga, ito salary ni ano, Ito salary ni Teta. O, i-times mo, Ayan. I-times mo yan, bunga. I-times mo. Hindi makita. Pakita natin para. Bakit pa kami? O yan o. Yan ba? Wow. Yan ba ang ano? Tignan mo ha. Ang unang sabi ni Ghost Hunter 88, wala daw siya kahit duling na pera. Pero nung nagkaharap kami dalawa ni Baby Boss, sa ano, oy bongo ito ang sweldo ni 88 sa YouTube $3,000 nung kinonvert ko 195,000 pesos. O di ba? Ganyan yung mga sinungaling eh. Pinapalabas sa inyo na wala kaming pera, wala kaming ano, 'di ba? Akong pinag-iinitan kahit duling na pera, wala kami, 'di ba? Tapos ano, ang sweldo pala buwan-buwan 195,000. Tapos yan ang padadalhan nyo ng pera na instead ipadala do sa mga cancer patient, 'di ba? Sa mga talagang walang makain, diyan yung pinapadala. Yan ang pinaglalaban ko dito. Ngayon, kayo, kung magpadala kayo dahil nalilibang kayo sa video, that's fine. 'Di ba? Okay lang 'yun. Pero yung papaniwalain kayo na wala kami makain dito, 'di ba? May pera kami dito, pambili lang ng pagkain. 'Di ba? Ginagago kayo. Kahit hindi na lang ikaw, dahil alam mo naman na fake yung ginagawa eh. Pero yung kababayan mo, ginagago ng ganyan. Kung ikaw nga, pinagtatanggol mo yung mga idol mo eh. 'Di ba? Dahil alam mo, inaapi ko yung mga idol mo. Yun kasi mentality mo eh. Inaapi ko yung mga idol mo kaya pinagtatanggol mo. Eh paano ako? Nakita ko tinatarantado yung libu-libong nanonood sa kanila na wala daw pera. Tapos bigla nagyabang si Baby Boss sa akin, $3,000 ang sweldo buwan-buwan. 'Di ba? Huwag naman tayong bobo dito. Enjoy ako sa panonood at teleserye nila, talagang pinapanood ko. Makaboba ka. Boba ka naman talaga, mami. Hindi, wag kayong ma-offend pag sinasabi kong boba ka. Kasi hindi mo naiintindihan yung pinaglalaban ko dito. Di ba? Habang pinagtatanggol, may unang-una hindi ko naman pinakikialaman ko, nag-i-enjoy kayo dyan. Kaya nga nasa YouTube yan, mga entertainer yung mga yan. Yun ba yung kinokontra ko, yung nai-entertain kayo? Kailan ko sinabi na huwag kayong ma-entertain dyan. Huwag kayong dyan, huwag kayong maligayahan sa panonood dyan. Hindi naman yung kinokontra ko eh. Ang sabi ko, huwag kayong maniniwala dyan. Ngayon kung hindi kayo naniniwala dyan at parehas naman tayong tanggap na peke yung ginagawa, anong problema natin sa isa't isa? Diba? Unang-una kung umamin yung mga yan, hindi naman madidelete yung channel ng mga yan eh. Pag umamin yung mga yan eh. 'Di ba? Kasi kaya ako nasasabi, I'm so sorry if feeling mo na didegrade kita pag sinasabihan kitang boba. Expression kasi 'yun. Expression 'yun ng pagkadismaya ko dahil ang hina mo makagets sa pinaglalaban ko. Parang same lang ganito, alam mo ba? Nasa batas natin yung putang ina principle. Basahin natin yung putang ina principle para malaman mo kung saan ako nanggagaling. Putang ina principle. Ano ba yung putang ina principle na yan ayon sa batas? Dali lang Papaload natin The charge of ito yung sinabi ng Supreme Court sa putang ina principle. The charge of oral defamation is stemmed from the utterance of the words, Agustin, putang ina mo. This is an uncommon enough expression in dialect that is often employed not really to slander, but rather to express anger or displeasure. Diba? Parang ganito yan, ma'am, sasabihin ko sa iyo, ma'am, putang ina naman, ma'am, ang hina ng ulo mo eh. Diba? Or halimbawa, direkta kitang namura, sabi ko, Ma'am Francia, putang ina mo eh. Ang sabi ng Supreme Court doon, hindi ako liable sa defamation doon. Kasi yun ay expression. Hindi naman talaga puta ang nanay mo eh. 'Di ba? Lahat diyan nagsasalita ng puta. Expression kasi yun para bigyan ng diin yung yung punto na sinasabi nila.
Kaya kung nasabing boba, tutusin, wala naman talagang boba. Ano ba ang definition ng bobo? Bobo meaning. Bobo. Bobo meaning stupid, silly, foolish, fool, idiotic. 'Di ba? Sa Tagalog. Ano ba meaning ng Tagalog? Bobo meaning in Tagalog. Stupid, ungas, gunggong. 'Di ba? Hangal, ulol. O lacking intelligence. Yun ang ibig sabihin. Walang talino. 'Di ba? Ikaw, naniniwala ka ba walang talino ka? Hindi naman totoong wala kang talino eh. Ma'am eh. Dahil I'm so sure may talino ka kasi nakakapag-type ka, nakakapag-comment ka, nakakapag-compose ka nga ng ganyang kahabang message eh. 'Di ba? Wait lang nga, meron akong kausap eh. Di ba? Nakakapag-compose ka nga ng ganyang hindi ka bobo. Kaya nga pag sinabi kong boba, di ba, it's an expression. Di ba, when you say kupal ang tao, wala naman talagang taong kupal. Alam nyo ba yung etimolohiya ng word na kupal? Madidiscuss kayo kung ano talaga ang true meaning ng kupal. Di ba? Pero wala naman talagang taong kupal. Expression kasi yon. Kaya sana may intindihan mo kapag gumagamit ako ng expression na ganun. Hindi para i-degrade yung tao, para bigyan ng diin kung ano yung gusto kong sabihin. Di ba? Sabi niyang ganun, kung makaboba ka, wagas. Yung mga vlogger pinapanood ko, mga bigatin. Binibigyan ng kung sino gusto ibigay subscriber, sila pa kayang mga local vlogger na suportado namin. Walang problema do sa suportado nyo. 'Di ba? I mean, 'di ba, syempre Diyos na ang magbabalik sa amin ng mga binigay namin sa kanila. Si Eileen Kalev nga na vlogger ng Finland may kaya na kung tutuusin pinapadalhan pa ng malaking pera ng subscriber niya. Kaya nagpapatayo siya ng bahay dahil sa pag-YouTube niya at bigay ng supporter niya. Ganon tong idolo namin. At ang importante, nagpapasalamat sila. Hindi nagigets ni ma'am yung point. Hindi nagigets ni ma'am yung point talaga. 'Di ba? Yung mga minention mo ba yan? Nanluloko ba yan? Yung mga yan? Ganito ma'am, yung mga ghost hunters kasi na tinutulungan mo, sila yung nagmamanipula kung paano mo sila padadalhan. Ganito hindi nyo naiintindihan, since idol na idol kayo. Ito for example, ito yung kung hindi ganito kayo kung hindi ganito kayo, hindi ka dapat kasama dito. 'Di ba? Kasi obviously, alam mo naman yung ginagawa mo, alam mo naman scripted. So hindi ka ito. 'Di ba? Ito yung common scenario kaya ginagawa ko itong bagay na to. Katulad do sinabi ko kanina, may magpapanggap na aswang. Ito bang sinasabi mo na si Eileen Caleb, nagpapanggap ba yan? Nagsisinungaling ba yan para padalhan siya ng pera? Yun na nga lang yung aanahin ko sa iyo eh.
Kaya nga sabi ko sa inyo, wala namang maganda, wala namang masama kung magpapadala kayo ng pera sa isang tao kung alam nyo yung purpose ng pagpapadala nyo. Let's say, katulad ikaw, nagandahan ka doon sa video, paano naging mali yun? Kaya ka nagpadala ng pera dahil nagandahan ka sa video. Hindi dahil gusto mong tulungan yung batang aswang, di ba? Hindi dahil gusto mong alayan yung duwende, kaya ka nagpapadala. Simply dahil nagandahan ka sa video. Wala masama doon. Alam mo yung pera kasi, katulad ng sinabi mo dito, mama, no? Ang sabi mo kasi dito, syempre, Diyos na ang magbabalik sa amin ang binigay namin. Actually, yung pera dito inutil eh. Wala namang, actually, kaya ka nga nagbibigay kasi willing kang mawalan para maibigay sa kanila. Tama? Kaya ka nga nagbibigay eh. Sagutin mo muna, ma'am. Bakit hindi naman kita nakakausap, ano? Pero I'm so sure, may message kita mamaya na panoorin mo tong vlog ko. Yung pagbibigay mo ng pera, di ba? Kaya ka nga nagbigay kasi may ibibigay ka. Hindi mo kawalan yung ibibigay mo eh. Kung may extra ka dyan, let's say, may extra 10,000 pesos ka dyan, ano? Di ba? Binigay mo sa Ghost Hunter yung 10,000 na, ano, na pera mo, kaya ka nga magbibigay doon kasi willing kang mawalan. May money ka to spare eh. At gusto mo makatulong. 'Di ba yung intention mo makatulong andoon? However, ang hindi kasi maibabalik doon yung tiwala na ibinigay mo. Marami tayong kababayan na nasaktan. Dahil diyan sa dahil dyan sa pagtitiwala na yan. Diba? Meron ngang umatras na magpapadala. Panoorin mo yung video ko, isang OFW. Diba? Naniniwala sila doon sa duwende ni Beams Ghost TV. Diba? Yung duwende ni 88. Magpapadala sila. Kasi nga, meron iba sa kanila na umaasa na, kailangang alaya natin yung duwende kasi tayo naghihirap din kasi tayo dito sa ibang bansa. Para pagpalain tayo, hindi man tayo, para proteksyonan yung mga anak natin. Padala tayo ng pampaalay kay kaibigang Jan para si kaibigang Jan ay proteksyonan yung anak natin sa Pilipinas. You see? Kung ano yung hindi sila nagpapadala dahil nagandahan sila doon sa video eh. Kasi most of them may inaasahang kapalit din eh. Kaya sila nagpadala kasi sacrifice yun eh, yung magpadala ka ng pera sa duwende. Sacrifice yun eh. Dahil umaasa ka na yung duwende pag natuwa sa'yo at naisabi yung pangalan mo, yung anak mo sa Pilipinas poprotektahan. Or may sakit siya, Meron akong kilala, nagpadala ng pera kay Beams Ghost TV. 'Di ba? Kasi may sakit yung hindi pala sakit. Yung Omo Stone na diniscuss natin kanina, bumili sa kanya pampaswerte. Naniniwala siya dun sa dun sa basbas ng engkanto. Last pera niya na yung 1,000. 'Di ba? Last pera niya na yung 1,000 dahil naniniwala siya. Well, 'di ba? Hindi ko sinasabing may pagkaboba, 'di ba? Ito yung sinasabi ko kasi, ma'am, na hindi mo naiintindihan eh. Kasi kayo mga makasarili kayo, ang iniisip nyo lang, mag-enjoy kayo. Pero yung mga kababayan natin na karir maniwala dyan, naiintindihan mo ba, ma'am? O hindi? Kaya kung kayo naniniwala kayo fake yan, at scripted yan, o peke yan, tulungan nyo ko. Di ba? Pwede naman kayong maging supporter niyan. At the same time, tulungan nyo ako na i-educate yung mga kababayan natin na yan na hindi po totoo, yan po ay na hindi ginagawa ng idol mo. Isa pa, mama, yung cellphone ni Boy Balud na naibato niya, nabasag. Sinadya naman nila yun eh. Nabasagin eh. May nagpadala agad ng Gcash kay Donski. After mapanood yung video, dagdag pambili ng cellphone ni Boy Balud. Nakuha ba nila yung sponsor na yon? Dahil sinabi nila
Baka gusto nyo pong, ako, mas matatanggap ko pa kung halimbawa, harap-harapan sa video. Nag-uumpisa lang po si Boy Balud ngayon. Wala siyang magandang cellphone na pang vlog. Okay lang sana kung ganun eh. Pero yung padadaanin mo na saniban, tapos ibabato yung cellphone, na kunyari, galing sa panloloko, saka bibigyan ng pambili ng cellphone na, instead, may dalawang nangingisay na duguan ng bibig, di ba? Ang inuuna niyang i-video yung cellphone na basag-basag. Asan ang doon? Di ba? Kaya nga sinasabi mo dito, kung may binigay ka yes, tama ka. Siyempre, Diyos na ang magbabalik sa amin. Tama ka, ibabalik yung pera o yung tiwala mo na ibalik. Na ibalik ng Diyos yung tiwala mo. Hindi na. Kasi yung panluloko doon, naka-burn na sa utak mo yun eh. Maaaring palitan ng Diyos yung binigay mo doon, pero yung panluloko na ginawa sa'yo, hindi na marirestore ng Diyos yun. Pwede makamove on ka doon, pero nandun pa rin yun eh. Naloko ka pa rin eh. Nagawa kang tanga. Di ba? Sa totoo lang, ang bababaw ng ng dahilan mo dito, ma'am eh. Dahil hindi mo naiintindihan yung root cause nung problem. Di ba? Kinukumpara mo siya do sa ibang sa ibang YouTuber na hindi naman nanluloko. Di ba? Yung tulong na binibigay namin, yun ang mag-alaga. Kasi Diyos lang ang may karapatang humusga. Ito ma'am ha, ito. Kung Diyos lang ang may karapatan na humusga sa isang bagay, so lahat ng scammer, di ba? Huwag tayo maging maingat dahil natin eh. Diyos ang maghuhusga sa kanya eh. Kahit niloloko na tayo harap-harapan ng scammer. Di ba? Dahil Diyos ang huhusga dun eh. Bakit? Basta ako, magpapaloko lang ako sa scammer. Kahit alam kong scammer na yung nasa harap ko, magpapaloko ako kasi Diyos ang huhusga dun eh. Wala akong karapatan na sabing, binigyan tayo ng ganito ng Diyos oh. Saan ba nag-a-apply ang Diyos lang ang may karapatang humusga? Kapag hindi mo alam ang isang bagay. Wala kang clue. Halimbawa, may napatay dyan. Diba? Ang pinagbibintangan na pumatay dyan ay si Juan. Diba? Hindi mo naman nakita. Diba? Pero naririnig mo si Juan ang pumatay dyan. Diyos na ang bahala humusga kay Juan. Hindi ko naman alam eh. Pero kung harap-harapan na nakita mo na pinatay ni Juan, di ba? Dahil lasing si Juan na napatay niya, ba't iaasa natin sa Diyos yun? Binigyan tayo ng utak ng Diyos eh. Or using your stupid logic, bakit hinuhusgahan mo ko? Sa ginagawa kong vlog na pakikialam. Alam mo ba yung purpose ko? Ito yung hindi ko naiintindihan, yung dinadamay nyo yung Diyos eh. Actually, baka batukan ka pa ng Diyos eh. Dahil binigyan kita ng utak eh, hindi mo gamitin. Di ba? Di ba? Diyos lang ang may karapatang humusga, di tao. Dahil ang binigay namin sa kanila parang blessing na rin na galing sa Diyos Ama. At ang Panginoon na ang bahalang magbalik sa amin nun. Sana lang mas marami pa kami na sumuporta sa kanila na yun naman talaga ang nangyayari, lalo na ngayon may mission. Ano mission nila? Ano yung mission nila? Ma'am, contradicting to eh. Naniniwala kang scripted, alam ko na scripted, tapos naniniwala ka may mission sila? Hindi, wait, ano ba yung tinutukoy mo dito? Yung mga legit YouTuber ba? O yung ghost hunter mo? Kung ghost hunter mo yung sinasabi mong may mission sila, anong mission nila? Di ba ikaw nga dapat wag makialam yan si Bungo, sabi mo. O ikaw nga pinakialaman mo ko eh. Di ba?
Huwag makialam. Sino ka para magsabi sana walang pakialam? Diba? Pero dahil nasa public yung video ko, diba? Naiintindihan ko yan, pero karapatan kong sagutin. Napakadaming vlogger na pinapadalhan ng pera, mga kilalang vlogger na pinapadalhan ng pera. Mga sikat, natural lang po na magbigay ang mga subscriber kasi gusto nila yon. Wala ka pa kay abusado ka rin eh. O ikaw nga, hinusgahan mo kung abusado ako eh. Ano yung inabuso ko? Sira pala talagang tok-tok na ito ni Franch eh. Ano yung inabuso ko? Tapos sabi mo, Diyos lang ang may karapatang humusga? Anong pinagbasihan mo? Ako may pinagbasihan ako pag sinabi ko manluloko yung mga yan. Ikaw, may pinagbasihan ka na sinabi mong abusado ako? I don't know kung patangahan na lang ba tayo dito sa dito sa mundo na ginagalawan natin o sadya talagang ito yung tinatawag na cognitive dissonance. 'Di ba? Yung inaayon nila yung paniniwala nila doon sa kung saan magfi-fit doon sa pinagtatanggol nila. 'Di ba? Paulit-ulit ka example yung cognitive dissonance na yan eh. Ganito ang example kasi layman's term ng cognitive dissonance, pagiging tanga. 'Di ba? Ang unang argumento no sinabi ko, fake ang mga fake yung mga Mindanao Ghost Hunter. May mga katulad nung 'di ba? Na-experience nyo si Bula Girl? Yung nakadebate ko, pinagmumura ako noon. Paniwalang-paniwala kay Ghost Hunter 18. 'Di ba? Hindi, legit daw nung una. 'Di ba? Matagal na nagko-comment sa akin yun, yung Bula Girl na yun dati noon. Kapag kino-content ko si Ghost Hunter 18, legit. Hindi, legit yan. Talagang paninindigan niya eh. Yun ang unang paninindigan niya. Legit daw. Nakapag-submit na ako ng evidence na fake. O anong nangyayari sa cognitive dissonance? Ibababa niya na yung standard niya. Hindi, alam naman namin fake yan. Ang importante, nag-i-enjoy kami. 'Di ba? Walang inaapakan na tao kasi ang mga Ghost Hunter, kahit na scripted, wala naman sila inaapakan ng tao. O binaba na naman nila yung standard nila. 'Di ba? Walang inaapakan na tao, and dami nga ang dami nga nagpadala na naloko daw. Na totoo si Haring Solomon na duwende. Pang-alay kay Haring Solomon nagpadala. 'Di ba ang panloloko mas matindi pa yan sa pang-aapak sa kapwa natin? O dahil may cognitive dissonance, binaba na naman yung standard. Wala na kami pakialam kung may naloko o basta kami ay nag-enjoy. O, kita mo kung gaano katanga ang kababayan natin? 'Di ba? Pababa ang standard para lang mapagtanggol yung idol nila. Naiintindihan nyo na? Hanggang sa dumating yung point na yon, umakyat na sa pinagmumura na ako. Ano ngayon kung peke? Sila nagbablog lang naman. 'Di ba? Pero nung una pinaninindigan niya na na legit sila 18. 'Di ba? Pabobohan na lang tayo. Re-replyan ko to si ma'am. Ano pa ba yung Wala na ba? O, ito na naman yun. Inggit ka lang. Gumawa ng sarili mong video. Yung video ng iba pinakikialaman mo. Bullshit. Okay, yan na siguro yun. Higit isang oras na ako So, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.